You're cute, I chortled. Ang lakas mong mantrip no? Magmaneho ka na nga lang, nagutom ako sa pinaggagawa mo Nakabusangot nitong sabi. Gaya nga ng sabi niya natatawang binuhay kong makina ng kotse. Pinunasan ko muna ang mga mata kong maluha-luha na dahil sa kakatawa ko. Gaya nga ng sinabi nito, malapit lang ang restaurant na sinabi nito. Malapit lang din ang restaurant na ito sa gusali ng pinagtatrabahuhan namin. Dahil kitang-kita kong matayog na tore ng istasyon galing dito. Naaalala ko rin ang daang ito, kaya pala pamilyar sa akin. Malapit lang pala to sa bahay namin noon. No, bahay niya lang pala. Kailanman ay hindi ko naging bahay yon. Hindi ko naman talaga maramdamang nasa tahanan ako. Hindi niya ipinaramdam sa akin. Pinarada ko ang kotse sa paradahan na nasa gilid lamang ng restaurant. Let's go, I heard James say as soon as I got out of the car. The restaurant's hostess welcomed and guided us to our table. The waiter immediately came and gave us the menu. Umalis ito sandali upang hayaan kaming mamili ng o-orderin. Maya-maya pa'y bumalik na rin ito upang kunin ang mga napili naming mga kakainin. Umalis na ito dalang mga menung ipinahiram nito sa amin. Binuksan ko ang bag ko at kinuhang pitaka ko roon. Hey, Althea, libre ko na. I stopped when James suddenly talked. I immediately shook my head. No, ako na. I insisted. It's alright, ako na. Besides, ninakaw ko pa ang oras mo. I automatically lifted my face to him. No, I don't need it. I have my money, James. I said. May halong pagkainis ang boses ko. Hindi ko maiwasang mainsulto kapag naririnig ko ang salitang yon. Hanggat meron ako, hindi ako aasa sa iba. Oh, alright. Sorry. I'm just joking, Althea. Alam ko namang ayaw mo magpalibre. Sinubukan ko lang. He apologized. Hindi ko na lang ito sinagot at umupo ng maayos habang hinihintay ang mga pagkaing in-order namin. Maya-maya pa'y narinig ko ang cellphone kong tumunog. Nagmamadaling kinuha ko ito sa loob ng bag ko. It was not a call. It's a text message. The sender is unknown. Numero lang ang nakikita ko roon. Kumunot ang noo ko. I never let anyone get my number. Unless kilala ko ito. The number was unfamiliar. Hindi naman ito sila nanay dahil tatawag ka agad sila kapag may kailangan sabihin. Wala sa sariling pinindot ko yon kaya bumungad sa akin ang mensahe nito. Nanigas ako mismo sa kinauupuan ko. Napasinghap ako. Ilang sandali pa'y nanginig kong binura ang mensahe ng yon at pabagsak na ibinalik ang cellphone ko sa mesa. From unknown. Who's that guy with you? I can see you from here, Althea. Better stay away from him or else. Hey, what's wrong? You seemed uneasy. Natatai ka ba? I heard James joke. I just shook my head and swallowed hard. Palihim kong iginala ang mga mata ko sa buong silid at hinanap ang lalaking yon. I cannot see him. How dare he blackmail me? Wait, Althea, I'm just joking. I heard him laugh. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nakatalikod na ako rito kaya malaya na akong nakakangiti. Maya-maya ay mabilis kong binura ang ngiti sa mga labi ko nang maramdaman kong presensya nito sa likuran ko. Mariin kong ipinagdikit ang mga labi ko nang marinig kong boses nito. Okay, seryoso na. I'm just thinking how about we spend our night at my daddy's condo unit. Saad nito. Napakunot naman ang noo ko at tiningnan ito. Ano? Huwag ka munang umuwi sa boarding house mo, he said. Hindi pwede, baka manakawan ng kwarto ko. Saka kailangan ko pang mag-aral para sa summative test namin bukas. I answered and started to walk and so he did. Sige na. Pwede ka naman mag-study doon, hindi kita iistorbohin. Promise. Sinamaan ko ito ng tingin, ngunit kaagad din namang ibinalik sa daan. Bakit pa sobrang kulit mo? I exclaimed. Naku, kung siguro ibang babae ang niligawan nito, reject ka agad. Ang kulit-kulit kasi, hindi naman halata sa muka. Nakita kong kinahamot nito ang kanyang batok. Wala lang. Ayaw kong walang kasama dun he answered. Di umuwi ka sa bahay niyo. Saad ko na lamang. Umalis muna sila mami at daddy. Wala rin akong kasama sa bahay. Bukas makalawa pa ang uwi nila. Nanlulumong sagot nito. Natahimik ako. Palagi niya naman itong ginagawa. Gusto niya akong isama at patuloyin sa condo unit ng ama niya. Wala naman akong iba pang choice dahil magdadrama. At talagang hindi nauubusan ng rason. Pero Lu, I paused. Kinilos ko ang ulo ko upang makita ito na nasa tabi ko. Nakanguso ito habang ang mga matay nakatingin lamang sa sahig. Hindi naman kita iistorbohin
I just want someone to be with. Mas lalo lang humaba ang nguso nito kaya wala sa sariling natawa ako. I let out a sigh. Here we go again. Tumitiklop na naman ako pagdating sa pagdadrama at pagpapakyut nito. What's new? He is Lucas anyway. Fine. Basta ba, hindi mo na ako kukulitin katulad noong nakaraang linggo. I surrender. Nagliwanag bigla ang mukha nito at tuwang binalingan ako. I raised a brow but he just ignored it. Gumuhit ang malaking ngisi sa kanyang mga labi. Thank you, Ira. I cleared my throat when I again heard that weird name he used to call me. Nag-peace sign lang ito. Althea, I mean. Let's go? He chuckled. Inakbayan na naman ako nito katulad na nakagawian niya at nagsimula na kaming maglakad. He has been courting me for already 6 months. Noong unang buwan, normal lang itong makitungo sa akin. Ihahatid ako, susunduin sa classroom ko at sabay kaming umuwi. Ihahatid niya ako sa boarding house na tinutuluyan ko, ganoon lang. Pero makalipas ang ilang mga buwan, nagulat na lang ako nang biglang lumabas ang tunay nitong ugali. Sobrang kulit niya. He really is treating me like his girl best friend. Kulang na nga lang ay makalimutan itong kanyang panliligaw. Nasanay na rin naman ako. You stay here, maliligo muna ako. Do what you want, mag-aral ka, hindi kita iistorbohin. Saad nito nang makapasok na kami ng tuluyan sa condo unit. Nandito kami sa kwarto nitong condo unit. Tahimik kong inilagay ang bag ko sa hindi kahabaang sopa na naroon. Nakita ko itong naglakad at kinuha ang nakatuping tuwalya. Kasabay na rin ng mga damit na susuotin niya. Maya-maya pa'y umikot ito paharap sa akin at ngumiti bago tuluyan naglakad papasok ng banyo. Kumilos na ako. Kinuha kong IPH at Practical Research Lecture notebooks ko na kailangan pag-aralan para sa mahabang pagsusulit bukas. Umupo ako sa study table na nasa harapan lamang ng kama. Ganito lamang naman talagang ginagawa ko pagkadadalhin ako dito ni Lucas. Pero ang pinagkaiba nga lang ay hindi nito pangungulit at pangiistorbo. Sinimulan kong buksan ang IPH notebook ko at nagbasa-basa. Hindi ko nagawang makapasok sa kalahating oras ng subject na ito kanina dahil pinatawag ako ng advisor namin na nasa kabilang building. Kaya nang makapasok ako ay patapos na. Mabuti na lang ay pinahiram ako ni Rupa ng kwaderno kaya minadali kong kinopya lahat ng mga sinulat niya. Anak ng... Pabulong kong singhal nang napagtanto kong wala ni isang impormasyon na pumasok sa ulo ko. Inulit-ulit ko ang pagbabasa niyon hanggang sa tuluyan na sumakit ang ulo ko dahil sa ginagawa ko. Shit lang, ang dami kong hindi maintindihan dito. Wala namang kasing sapat na impormasyon na inilagay si Rupa at halatang minadali lang niya ang pagsusulat. Litsugas naman oh. Hindi ko naman magawang tanggihan ng guro namin dahil unang-unay scholar lang ako at bigla-bigla yung magsusumbong dahil matigas daw ang ulo ko. Aish, inis kong bulong at bahagyang sinabunutan ng sarili kong buhok. Isinara ko muna saglit ang kwaderno ko at kinuha ang cellphone ko na katabi lamang nito. Baka sumabog lang ang ulo ko sa kapipilit ng sarili ko. Siguro ay kailangan ko lang ng saglit na pahinga pagkatapos ay magsisimula na ulit ako. Binuksan ko ang gallery ng cellphone ko at hinanap ang dinownload ko kaninang English cover ni Isabel Cuevas ng I Like You So Much, You'll Know It. Saglit akong umalis sa kinauupuan ko upang kunin ang mumurahing earphone ko. Binili ko lang to sa tindahang kaharap ng bahay namin nung Sabado. Sira na kasi ang lumang earphone ko dahil pinutol ng pesteng daga ang wire. Mabuti na lang talaga at may load yung dalang wifi na dala ni Sir kanina sa empowerment technology namin. It was supposed to be our online quiz, pero dahil nauna akong natapos at sadyang malikot itong kamay ko, napunta ako sa YouTube at doon nalaman kung may load pala. Kaya nag-download na lang ako ng isang video. We can't afford to buy a router or even pocket wifi. Minsan lang din ako nagpa-load kapag kinakailangan na talaga. Kailangan ko mag-ipon ng pera kaya hindi ako makakapag-load para lang mag-download nito. Paborito ko tong kantang to. Noon pa lang nang mapanood ko ang Chinese dramang I Love So Beautiful sa television ng classroom namin. Ang cute kasi talaga ng kanta. I couldn't help but close my eyes when I heard that intro of the song. Kahit hindi ko kabisado ang lyrics ay kumakanta-kanta pa rin ako dahil sa ganda ng kanta. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. I sang the chorus. How did I sing the lines completely? I'm so proud of myself. I'm in love with you. Bahagya ko pang kinilos-kilos ang ulo ko para makasabay sa beat ng kanta. Maya-maya pa ay natapos ko ng pakinggan ng kanta. Nakangiting inalis ko ang earphone sa tenga. I wish someone could sing that song to me. Nakakakilig siguro.
Itinabi ko na ang cellphone ko at binaksan na ulit ang kwaderno ko upang hanapin ang topic na kailangan kong pag-aralan. You really like that song? Napatigil lang ako sa ginagawa ko nang marinig kong boses ni Luz sa likuran ko. I slightly raised both of my eyebrows when finally our gaze met. Nakasuot na ito ng itim nitong t-shirt at pinarisan niya ng navy blue na pajama. Halatang presko na ito at kaliligo lang dahil panay punas pa ito sa kanyang buhok gamit ang tuwalya niya. Nagmukha siyang model sa ginawa niya. Bumalik lang ako sa sarili nang marinig kong mahina nitong pagtawa. Pero nag-improve ba? Hindi na puro na. He then chortled. Napanguso na lamang ako sa sinabi nito at pinaningkitan ito ng mga mata. Iniinsulto niya ba ako? Siyempre hindi ko alam ang lyrics ng kanta. Hindi ko pa naman kasi sa ulo ang lyrics, no? I replied. I know, kaya nga proud na proud ako sa'yo. I even cheered you. Hindi mo lang narinig. He chuckled. Inirapan ko lang ito at tinalikuran ito. Umayos ako ng pag-upot, nagsimula ng buklatin bawat pahina ng aking kwaderno. Pikon, I heard him whisper. Shh! Don't talk to me. I'm studying here. I shouted and gestured him to be silent. Pero buong akala ko'y tatahimik ito dahil iyon ang usapan namin. Ngunit nagkakamali ako. Tumawa lamang ito at maya-maya ay narinig kong mga hakbang ng paa nitong papalapit sa akin. Halata namang nagsastudy ka nga. Kaya sige. Rinig kong saad nito ng tuluyan na itong makalapit sa akin. I didn't answer him. Kunwari hindi ko siya narinig dahil nakapokus ako sa binabasa ko. Pero ang totoo ay hindi talaga ako mapalagay dahil sa presensya nito. Lalo nang sobrang bangong amoy nito. Nang sa tingin ko'y nababagot na ito na nakamasid sa akin, naramdaman ko ang tahimik nitong paglalakad patungo sa kama at binagsak ang kanyang sarili doon. That song is just so sweet. I heard him say that. Ano raw? Anong pinagsasabi nito? That's your favorite song, and obviously, that's a confession song. He continued. I stiffened here on my seat. I wonder who's that person you dedicated to that song? He added. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi yung mga ito sa akin ngayon. Bakit bigla-bigla na lamang siya nagdadrama? Ano naman kung confession song itong kinakanta ko? Nakukitan lang naman talaga ako rito. Teka, nagsiselos ba siya? Iniisip ba niya na may nagustuhan akong ibang lalaki habang siya ay nandiligaw sa akin? Pasimple kong hinihimas ang kanang pisngi ko upang takpan ang ngiting gumuhit sa aking mga labi. Sa laman senyo, kinikilig ako sa pinag-iisip ko. I remained silent. Althea, he called. Bumangon ito galing sa pagkakahiga sa kama at mabilis na nagtungo sa aking gilid. Naramdaman ko ang pagtitig nito sa aking mga mata na para bang may hinihintay na sasabihin ko. Tell me, who's that guy? He asked without any hesitations. Nanlaki ang mga mata ko sa tanong nito. Anong klase ng tanong yan? I chuckled. Sino ba yung crush mo na kinakantahan mo? Malabo namang ako yan, di ba? Hindi mo pa nga ako sinasagot kasi nga hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Now, who's that guy? Mahaba nitong saad pagkatapos ay pinagdikit nito ang kanyang mga labi. I laughed. Seriously? He's asking me that kind of question? Sa bagay isip bata itong lalaking ito. We're already on our final grade in high school. Yes, he's still acting like a grade 8 student who's jealous about the girl he likes to crush. Oo nga naman, at naalala kong sinabi ko sa kanyang bagay na yun noon. Pero 6 na buwan na simula noong sinabi ko yun. 6 na buwan na siyang naliligaw pero iyon pa rin ang pinaniniwalaan niya. You're right, I dedicated it to someone, I answered. Napansin kong panlulumo nito habang nakatitig sa aking mga mata. He really is clueless. Hindi ba halatang siyang pinaparinggan ko? Someone I like, I continued. I like or should I say I love? Nakumpirma ko itong nararamdaman ko noong isang gabi matapos niya akong tinawagan. Palagi niya naman talaga akong tinatawagan bago kami matulog. Pero yung gabing yon, I'm the one who called him. Kasi hindi niya ako tinawagan. Doon ko na lang nalamang sobrang busy pala niya sa paggagawa ng mga homework. Who's that? He again asked. Nginisian ko lang ito at kinindatan. Secret? I yelled and laughed after. Naalimpungatan ako nang marinig kong nakabibingin tunog ng telebisyon sa harap ko. Inilibot kong paningin ko sa buong sala. Nakatulog pala ako sa kakanood dito. Tumayo ako galing sa sopa at pinatay ang TV sa harap ko. Shit, anong oras na ba? Inabot ko ang cellphone ko sa lamisita at tiningnan ng oras. Putrages, 2:00 na pala ng madaling araw. Wala sa sariling napasapo ko sa noo ko.
Bumaba ang tingin ko sa mga notifications doon. May 11 missed calls na galing kay James. May isang text message at isang email. Binuksan ko agad ang mensahe. From James, PJ. Althea, answer my call. I have something to tell you. Nakakunot ang noo ko sa nabasa. Nagsimula na akong magtipa sa isasagot ko. To James, PJ. Sorry, nakatulog ako. Anong sasabihin mo? Matapos kong pindutin ang send, ibinalik ko na lang ang cellphone ko sa lamisita at naglakad habang nakapamewa. I sighed in frustration. Bakit sa lahat ng pwedeng mapapanaginipan ko iyon pa? Ano to? Pati panaginip ko ikinukuntsaba niya para lang sirain ang araw ko? Leche. Napahilamos na lang ako ng mukha gamit ang palad ko dahil sa sobrang inis. Pinilit kong iwaksi ang panaginip na yun sa aking isipan. Nagtungo ako sa kusina at nagtimpla ng gatas. Madaling araw na rin naman at hindi na ako pwedeng bumalik sa pagtulog at baka magising pa ako ng 6:00. Kaya lilibangin ko na lamang ang aking sarili. Matagal akong nakatulog kagabi dahil nanood pa ako ng pelikula. Hindi ko naman natapos dahil nakatulog na ako sa gitna ng panonood. Bumalik ako sa sala habang daladala ang baso ng gatas. Umupo ako sa pwesto ko kanina. Saglit na inilagay ang baso sa lamisita. Kinuha ko ang cellphone ko nang makitang umiilaw ito. Nag-reply na pala si James, kaya pala hindi ko napansin ang sunod-sunod na pagtawag nito, naka-silent pala itong cellphone ko. From James, PJ. I'll call you. Pagkatapos ko yung basahin, sakto naman tumawag ito kaya sinagot ko kaagad ang tawag. James, ang aga mo nagising. I heard him chuckle. Nakatulog kasi ako kakanood ng TV. Ikaw, ang aga mong nagising ha? Kasi nag-reply ka. He answered. Napatango na lang ako. Anyways, how's your foot? I asked. Maayos na rin naman. Prinactice ko lang ang sarili kong hindi gumamit ng saklay. Baka mas lumala lang yung pilay mo sa ginagawa mo. Bahagya akong natawa nang maalala kong pinagagawa kong kalokohan dito noong isang araw. No, I'm already fine. Saka hindi po pwedeng masanay itong pa akong hindi tumatapak sa sahig. Baka tuluyan na akong hindi makalakad. He laughed. Nga pala, ano bang sinabi mong may sasabihin ka sa akin? Pag-iiba ko na lang sa usapan. Yeah. Papasama sana ako sa'yo mamaya. Lunch tayo after your work. Papa-check up kasi ako mamayang 9. He said. Sinong kasama mo magpapa-check? Ako lang, pinahatid ko na lang kay Jake ang kotse ko kahapon. Kaya ko na rin naman mag-drive. Sagot nito. Are you sure? Yes. Saglit na natahimik ang linya kaya nagsalita na si James. So, sasama ka? Napairap na lang ako. Ikaw namimihasa ka na talaga. Tumawa lang ito sa sinabi ko. Sige na, lunch lang naman. Pagkatapos uwi na tayo. Wala kasi akong kasama eh. Pamimilit nito. Mauubusan ako ng pera sa'yo, James. I chuckled. What? Grabe naman to. 2 araw kaya tayong hindi nagkita. He laughed. Fine. Sige na at maghahanda na ako para sa trabaho. Nakangising saad ko. Alright, see you. Sa resto malapit sa istasyon tayo ah. Okay. Nakangising sagot ko rito. Binaba ko ng cellphone ko at inilagay yun sa gilid ko. Napabuntong hininga na lang ako at itinaas ang parehong binti ko at ipinatong yun sa upuan. Maya-maya pa'y kinuha ko ang baso ko at humigop ng mainit na gatas. Naka-sign off pa naman ang mga istasyon ngayon, kaya hindi ako makakapanood. Nakaupo lamang ako roon habang unti-unting iniinom ang gatas na tinitimpla ko. Naghihintay na lamang ako hanggang sa sumapit ang 4:00. Balik ulit ako sa regular time ko. Papasok ng 6:00 para sa morning newscast. Mukhang mapapaaga nga ang uwi ko dahil sa malaking oras na bakante ko. Nagsimula na akong kumilos ng mag-4:00 na. Maaga rin ako naghanda at kumain ng almusal bago ako maligo at ihanda ang sarili ko. Pinili kong suotin ang puting tea blouse ko na pinababawan ko ng kulay asul kong fitted coat. Sinuot ko rin ang kulay asul kong pencil skirt na saktong hanggang tuhod ko. I pulled my hair up in a ponytail and curled the end of it, making me look more formal. I also put on some light makeup and applied some hairspray to my hair before going out to my room. Nakarating ako ng gusali ng maaga kaysa sa inaasahan ko. Binabagalan ko lang talagang pagpapatakbo nitong kotse ko dahil sobrang aga pa. Pero heto't saktong 5:00 ako nakarating. Habang naglalakad ako papasok ay napansin ko si Salvi na mag-isang naglalakad papasok katulad ko. Kaya binilisan ko ang paglalakad ko upang masabayan ito.